Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Spirit Guides, Holy Spirit, Angels, Archangels, Universe, Ancestors, Spirit Guides, and sa mga elementals and animal spirits. Ano yun? Elementals and animal spirits, tama. Okay, so, syempre, bago po ang lahat, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel. Okay, so sa mga baguhan po dyan, no, at sa mga baguhan po dyan, at kapadaan, kapadaan. This is timeless reading po, ano. So, kung anong araw man yan dumapo sa inyo, like kung halimbawa man na ito is 2 years ago pa, pero napusuan nyo po yung mga captions or title po, no. So, it's really yours, no. It's your message, okay? And tayo po ako po is a spiritual tarot reader. I'm a divine healer and also a ritualist. So, sa mga gusto pong magpagamot, magpahiling, at magpa-ritual po, like mga pambaklas po ng gayuma at kulam, andyan lang po sa description box ang aking contact details. Sa mga gusto pong mag-walk-in at gusto pong mag-walk-in or online, no, pwede naman po, by appointment lang po tayo. Okay? And again, hindi ko na-mention yun last time, no, last reading na ang schedule po natin is Monday to Thursday lang po, hanggang 3 p.m. lang po tayo. So, start po tayo ng 9 to 3 p.m. only. Then, close na po tayo. Okay? Kasi po nagpe-pray po ako. Siyempre, kailangan ko pong magkarga ng prayers. Okay? And what else? And syempre, ganito po, meron din po tayo mga ginagawa doon sa card reading. I mean, uploads, and minsan po nagda-live po ako for healing, and minsan po nagpapasbas din po ng mga healing water na para po sa inyong kagalingan. Okay? Hindi maganda ang usyok kasi kailangan babad na babad. Okay, so what about yung ano natin ngayon reading? Still, it's a vision. No, it's about my vision again. Okay, it's my vision. Kung yung last reading po natin is about my vision na, ano ba yun? Nagpakita si Mangku. Ito naman po is bakbakan. No, it's bakbakan time. Pero, ito pong pinakita sa akin na bakbakan is, pinakita po sa akin dito kung gaano po kayo kalakas. Na to the point na parang ang hawak-hawak. Ito is baston eh. I mean, si bat. Mga possible na ganun yung weapon na nakita ko doon. Pero ang taas, no. Kumbaga kung ito po, no, si Saint Benedict, no. Ganito po yung nakita ko. Pero yung ano niya, all white po kayo na halos ganito ang damit, no, sa spiritual realm. And ito po yung baston na hawak, no. Pero parang ito yung winawasiwas, no. Pero hanggang ganyan siya kataas na hawak-hawak, no, do sa spiritual na mundo. Ganito siya kataas na yun lang po yung winawasiwas nyo. Na ang dami na nag-iisa ka lang dun. Pero naka all white ka. Nakita ko na kung gaano ka rin kalapad, gaano kalaki. Basta ang laki mo. Apakalaki. No? So, ang nakita ko doon is merong atake sa likod, may atake sa gilid, may inaatake ka sa harapan. Pero alam mo yung, eto is pahiram po muna ha, mahal ng Saint Benedict. Pero ito is once na ginanon mo na, yung bang ganun, ay, die. Lagapak lahat sila. Thank you po, Saint Benedict. So, ganito siya. Okay? Ganito. Ay, ganito. Ganito po yung ayos ng kanya. I mean, yung hawak-hawak niya pong weapon. Wala pa ako nakitang sword doon, kundi ganito ang itsura niya. Okay? So, yun po yung kukunin natin na message. Actually, parang gusto kong kumuha kung ano-ano ba yung mga gifts and abilities na meron po kayo ngayon. So, meron po ako ditong card, no, oracle card. So, alamin po natin kung ano yung mga gifts ninyo, bakit ganun na po kayo kalakas. No? So, kung ilan po ang babagsak na cards dito, ibig sabihin, yun po yung mga gifts na pinagkaloob po sa inyo
Kaya ganun po kayo ka-power. Pero sa nakikita ko po doon is nag-level up po kayo eh. Kasi yung patayin po yung mga yung pabagsakin yung mga yun, talagang nagiging clear yung ground. Talagang nagiging clear siya. Ang dami nila. Pero once na winasiwas mo ng ganon, mamaya wala na. Pero mamaya meron na namang manggagaling dito, manggagaling doon. So ganon. Ganon ang ganon. So pinapakita lang po dun sa vision ko na ganon na po kayo kalakas. Okay? So, ganun po. So, may naka-prepare na rin mo naman po dito yung 5 cards. So, extend na lang po natin yan later. Okay? Pero, syempre, kailangan po natin mag-pray. And again, sa mga makaka-resonate po dito at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button and paki-like and paki-share din po. And paki-click po ang notification bell para po sa mga baguhan, para po updated po kayo lagi sa ating reading. Kasi ito po is magiging gabay po sa inyo to sa araw-araw. Promise. Hindi man po ito nangyayari sa inyo ngayon. Possible po na in the near future, no, possible po na ma-realize nyo, ay parang reading ni ano yung Angel Whisper, no? Okay? Mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Hesus Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na espiritu, lahat po ng aking mga kagamitan sa spiritual, nang sa ganun po ay mabigay ko po, especially po itong mga cards, para pumili ko po ang mga mensahe patungkol po sa vision na pinag-gold niyo sa akin na kung gaano po kalakas ang aking mga tagapakinig. Naway kami po yung inyong laging bigyan ng kaligtasan, iriyo po sa namang kapahamakan, disgrasya sa kuna at ano po klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kagalingan lahat po ng may karamdaman, lalong-lalo na po sa spiritual. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, yun na nga. Okay, so, let's see. Okay, so, pabungad po natin. Kumara tayo ng pabungad na mensahe mula kay Panginoong Jesucristo, no? Kasi it's my vision. So, every time po na magkakaroon po tayo ng vision, is ikuha po muna tayo ng message from God, from Jesus Christ, para po mabigyan din tayo talaga ng right guidance po ngayon sa ating reading, no? Okay. Okay. So, kahit isang message lang naman, yes. So, your Heavenly Father knows that you have need of all these things. Wow! Amen! Diba? So, alam ni God, kaya ka ganun kalakas, yun yung alam ni God na kailangan mong weapon, which is the baston. Which is the baston. Baston man yan, made of kahoy man yan, pero alam niyang yan ang weapon mo to beat them all. Understood? God knows what's best for you. Diba? God is so good. God is so good. Diba? Actually, kung ano man po ang mga divination tools na meron po kayo today, no? Yan is pinagkaloob po sa inyo ng Panginoon. Diyos Ama, mga guides po ninyo, angels man yan, archangels man yan, elementals man yan, no? Yan po is pinagkaloob po sa inyo yan. And treasure it. Kasi dahil dyan lumakas po kayo. Dahil po dyan nag-level up kayo. No? So, yun po. Okay? So, ang ganda na mensahe ni God. No? Ang ganda na mensahe ni Jesus Christ. So, panghawakan niyo po yan and claim it. Okay? Now, dito naman po tayo sa tarot. No? So, dito naman po sa tarot cards, we have the 10 of Swords, 3 of Swords, 10 of Wands in reverse, the Lovers, and the 10 of Wands in reverse. Okay, so, doon, yes, talagang positive, no? Positive talaga na talagang napapaligiran po kayo, no, ng mga enemies, no, spiritual enemies, mga entities, no, na, pero nakita ko doon para wala silang mga weapon, no, tong mga taong to na bumabanat sa inyo. So, ito is malamang bukod pa yung sa spiritual, bukod pa yung mga kapitbahay or co-workers ninyo na umaatake po sa inyo. Rumors, gossips, no? Mga ganyan, puro kasiraan. So, there's a lot of backstabbers na nakapaligid sa inyo.
meron po talagang tumitira sa inyo patalikod, na talagang bukod sa kasiraan, no? Bukod pa sa spiritual, na talagang binabanatan po kayo. Talagang meron po sa likod, meron sa gilid. Yung tipong ganon is like natutulog kayo, ganyan. Or tipong andito yung under kayo ng pressure. I mean, medyo, hindi naman toxic, but andito yung sadness, no, or worries, then dyan sila papasok. Yan yung mga backstabbers. Yan yung mga pagkakataon na gusto nilang pasukin. No? And also, we have the Three of Swords here na sinasabing, kumbaga, andito yung, ang gusto nitong mga ito, actually, no, dahil dyan sa pagbabackstab nila, ang gusto nila, actually, ang aim nila dito is to, talagang to kill you, to beat you, to quit, dyan nga sa mission na meron ka. No? And, ang gusto nito parang, magkalabo-labo ang buhay mo. Mawalan ka ng career, mawalan ka ng pamilya, mawalan ka ng love life, mawalan ka ng pera, magkaroon ka ng health issues, etc., 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 na talaga na maikaka-stress mo. No? But God is so good. No? Binigyan ka na ng lahat ng gamit para talagang magkaroon ka ng lakas. No? Tulamunin silang lahat. Ganun. At iluwak, syempre. Yun. So, dito sa Ten of Wands, no, is parang pinapakita dito na, kumbaga, okay na sana, no? Na tipong andito yung siguro for some of you, no, is andito nakakaranas ng magandang relationship, like smooth relationship, harmonious relationship, but andito ngayon, isa to sa target na talaga na magkaroon kayo ng kalabuan, no, ng person mo, especially sa mga couples to, ha. Isa yan sa mga gusto niya, na ang gusto niya is babuyin totally, or parang andito yung magkaroon kayo lagi ng doubts, no, na may third party si ganito, ganyan. Lagi kang tamang duda, dinay mo pa adik, no, yung ganun. So, dahil dyan, no, ito yung isa sa ikinatutuwa nila, no, pagka ganun na nagaganap. Pero, God is so good, again, kasi meron kang mga ganitong tools, no, na talagang kailangan mo. That's why, andito si Nine of Wands in reverse, na hindi siya nagtagumpay, no. Hindi siya nagtagumpay sa pagbigay niya ng itong mga stupidity na nang ginagawa niya against you. Hindi po sila nagtagumpay. Kasi God is with you. Diba? Ang dami nakapaligid sa inyo eh. Okay? So, let's see kung ano tong ano, no. Ano ka ba talaga? So, alamin natin, ano, from your past life. Ano ba talaga ang meron sa'yo? I mean, ano ka ba? Sino ka ba ng past life? Saan ka connected? Mga tipong ganun. So, alamin lang natin kung ano ang meron sa'yo from your past life. No? Like, siguro mga before Christ or after Christ. Mga ganun. Ano natin. O, ano ka, nung, mga ancestors mo. No? Siyempre, ano na yan, bloodline na yan eh. So, alamin natin, ano, kung ano ba ang meron sa'yo. So, for some of you talaga ang lakas, no? I mean, yung bang astral travel is na nandito talaga. No? You are from, alam niyo yun, yung lugar na, like Egypt, no? Ganyan. And, for some of you, he's nakarating na doon. Through astral vision, astral travel, or astral vision. Yes, connect. Thank you, Holy Spirit. Through astral vision, no? Nakarating na po kayo dito sa lugar na to. So, alam mo yung tipong walang kuryente, walang puno, kasi ano to, parang mga Nazareth, Israel, desierto, kumbaga. Galing ka sa mga ganong ni kanununuan, no? Doon ka galing sa ganong community. Wow! And andito ka talaga para magbigay ng wisdom. Okay? Andito ka. And ganun ka rin naman from the past life. Na kinontinue mo lang ngayon. Maybe from your generation, ikaw lang ang bumuhay nito. No? Ikaw lang yung pinagkatiwalaan ng Diyos Ama na makapagbigay ng ganito. Or maybe ikaw lang talaga ang malakas ang loob. Ikaw lang talaga ang merong lakas ng loob na isagawa yung mga ganitong bagay-bagay na parang wala kang takot na isang bulat, i-expose lahat ng mga dapat malaman ng karamihan. Naasi ka bubuti naman ng iba. That's why nandito ka, no?
na talagang siguro bago ka pa ipanganak, marami nang umaatake sa'yo. Maybe ang nanay mo noong pinabubuntis ka, ang dami ng sacrifices sa'yo. Siguro ang daming infections nito or ang daming times na nadisgrasya, makunan lang para mawala ka sa mundo. And yun na nga, pinanganak ka, meron pa rin mga atake sa'yo. And up to now, meron pa rin. Kasi nga, magiging tinik ka sa kanila. No? Anything else? Kasi ayaw nila talagang parang bigyan mo ng linaw or kaliwanagan ng karamihan or ang sanlibutan. Wow. In even universe, no? Is talagang support na support sa'yo. Ang lakas ng support sa'yo ng the galactic forces are with you. Galactic forces. My goodness. Stars, heaven, moon, no? Even the shadows, no, is talagang nakasupport sa shadows, meaning yung dilim ba, syempre pagka night time, ganun. So parang eto dito ka kumuha ng strength, no, parang mas malakas ka kung pansinin mo sa sarili mo pagka parang padilim na, parang dito ka mas malakas, no? And also we have the vows. So ikaw is talagang a very religious type of person, no? So talagang andito ka na nagbibigay ng pagmamahal, pananampalataya, paniniwala, no, sa Panginoong Diyos Ama. That's why etong wisdom is a big word, no? Kasi karamihan po sa atin ngayon puro sinungaling, no? Parang pagtatakpan ng lahat, no? Kahit na alam niyang ikabubuti, no, na parang hindi nila kayang sabihin in a nice way na parang di ba offense kasama, magsisinungaling na lang. Yung ganun. So, pero ikaw is pinagkatiwalaan at alam ni God na andyan ka na buong tapang na kaya mong isang bulat ang lahat in a very nice way. Na walang ma-offend, walang masasaktan, kundi magkakaroon ng kaliwanagan. So, hoping po na ganun po yung gawin natin. Pagka tayo po ay nangangaral, tayo po ay, actually sa reading po, no? Ito na lang po exact example po sa inyo. Sa reading po kasi hindi naman po lahat positive. No? Hindi naman po lahat positive. So, as a reader, no, dapat po alam po natin kung paano natin to i-deliver ng walang ma-offend, na hindi na ikaka-stress. No? Kailangan po medyo malawak po yung pag-unawa natin sa reading para po hindi po makadagdag sa problema po nila. Kaya nga po sila nagpa-reading, yes, to clarify everything, but andito po rin yung kailangan may support din po tayo as a reader. No? Magbigay po tayo ng moral support sa ating mga clients para hindi po sila, para ang pumasok po sa kanila is yung ay may pag-asa pa pala, ay kaya pa pala, okay, sige, yung mga ganon, 'di ba? Hindi po yung lalo natin ilulubog yung tao kasi ganon na nga ang nangyayari. So as a reader, since ikaw is pinagkatiwalaan, ito kasi sa reading kasi is this wisdom din ang lumalabas dito, no? So ang kailangan po natin is magbigay po tayo ng positive thoughts sa mga clients. Okay? Okay, so since ganito yung past life mo, so alamin naman po natin ngayon kung ano ba ang ipinagkaloob sa'yo ng ating may likha. Kung bakit ganun kakalakas ngayon. Bonggang-bongga. Tingnan natin. Kung ano ba ang meron. So, kung ilan po, ito po yung sinabi ko kanina, na kung ilan po ang ibababa nito, yun po ang kakayanan na meron kayo. Okay? Kaya lang. At nag-aano na naman yung aking kandila. Tanggalin lang po natin. Papagusin lang po natin ang kanyang kasi may electric fan ako eh. Pag hindi naman ako nag-electric fan, fountain. Pulse pala, pulse. Okay, so tingnan natin kung ano po yung pinagkaloob sa inyo ng ating may likha. Bakit gano'n na lang po kalakas? At bakit gano'n na kalakas ang inyong powers dun sa ating vision? Okay. Wow, we have the peacemaker, shamanism. So, eto pala ang meron kayo. So, you are being called.
So you are being called to explore working as a spiritual teacher. Wow! For some of you, spiritual teacher. So ano ba ang spiritual teacher? Pakita ko sa inyo. Shamanism. That's you. Kaya pala, ganun ka ka-power. No? Okay, so you're being called to explore working as a spiritual teacher. So, yung wisdom, kabuntot na yan, ano? So, spiritual teacher and a healer who can move between the worlds as a messenger to bring wisdom and healing again. Diba? It's you. So, malaking role mo sa mundo. Malaki ang ambag mo sa mundo. Kaya hindi ka po pwede, kahit ikaw batuhan ng sangkatutak o isang batalyon, talaga mapapatao mo to dahil ikaw is talagang direct kay God. No? So, actually, yung ganito, no, is, I mean, as a spiritual teacher, is kailangan mo talagang, marami ang lalapit sa'yo talaga, no, para magpaturo na kung paano ganito, ganyan, to heal, no. So, maraming parang alam mo yon, parang iniidolo ka, parang ganun. Maybe because of the wisdom, no, yung words of wisdom na ini-spread mo sa karamihan, sa sanlibutan, no. So, ito is hindi lang to para sa isang lugar lang, maybe laganap ka na rin, no. That's why andito yung you are magiging, no, or soon to be spiritual healer, teacher and healer, spiritual teacher and spiritual healer. Spiritual healer? Spiritual teacher or a healer, no, and healer daw, no, so healer. Okay, and next is peacemaker. So you're being called to explore using your skills of diplomacy, ideals of fairness and compassion to find fair solutions. Yes, so marami siguro sa iyo before or maybe up to now, no, na nag-ask, no, ng some advices. And again, because of these words of wisdom, isang dito ngayon nabibigyan mo sila ng comfort, na nabibigay mo yung kasagutan sa lahat ng kanilang katanungan, especially sa kanilang mga problema. Kung ano man yan, spiritual, physical, mental, emotional, financial, lahat po yan, kayang-kaya nyong dalhin. No? Kayang-kaya nyo pong solusyonan. Okay? So, nice, no? Nice gifts and abilities po itong natatanggap po ninyo. Natanggap po ninyo, na-receive nyo from God. So, be thankful and grateful for this. Kasi, ano po to ha? Piling-pili. Okay? So, sa ganito po is, this is a very specific reading, no? So, meron pa po ba tayong dapat? Last question, is kung meron pa po bang iba, no, na gift na binigay po sa inyo ang ating Panginoong may likha. And yes, merong 3. So we have clear empathy, no? So you're being called to tune into the emotions, thoughts, and physical energy to others, so you can help others heal and clear unwanted energies. Oh, so this is about empath, no? Okay, so yun is about the empath. So dito is for some of you, and actually pagka-healers po talaga, and kung ikaw is a shaman, no, is dito yung talagang pagka-shaman ka is and you are a spiritual teacher and you are a healer, talagang talagang empath ka, no? Na talagang marami kang mararamdaman ng mga energies, even sa mga ganito, sa mga crystals, sa mga ganito, lahat yan mararamdaman mo kung ano ang energies na meron dyan. And that is you, no? So, sa mga ganito, and kung sa tao na yan, sa hayop man yan, no, is andito ka to heal them, no? To heal or to clear those energies, no, na nakakapit po sa kanila. And with the help, no, actually with the help of my crystals, no, and with the help of your healing hand, kung meron kayong mga crystals, and of course, as a healer, meron po kayong mga healing hands, so yan po yung makakapagpagaling sa kanila. And also yung nyo po, words of wisdom as well, no? Okay, next is, ito. Spiritual retreat host. So you're being called to explore hosting spiritual events or retreats to promote clarity and complete renewal. Wow.
Kasi ano ka eh, spiritual teacher ka eh. So, ito is talagang kabuntot mo na to, na talagang malaki ang posibilidad na talagang ikaw is may invite no sa mga events no or mga gatherings na about spiritual no or maybe like yun nga sa mga retreats no kasi yan yung ano nagki-cleanse or parang anong tawag dito sila parang parang babaguhin nila no babaguhin ka dito eh pagka nasa retreat house ka no is yung mga maling pag-uugali po ninyo na nasa labas kayo is babaguhin po kayo dito as in pare-realize po sa inyo lahat ng mga kabulukan na nagaganap sa labas na pinagagagawa mo is babaguhin ka dito sa loob ng retreat house no so since ikaw is dito is a spiritual teacher or a mentor or healer no and you are also binayaan ng pagiging spiritual retreat host no na parang magbibigay ka dito ng mga testimonies no, na talagang ikakagigising ng lahat, na maaalerto ang lahat, na ma-enlighten lahat, no, para mapabuti yung takbo ng mga isip at puso nila at pagbalik loob ng tuluyan sa Panginoon. Na ang paglabas nila dito sa retreat house na to is talagang hindi na nila para balikan yung mga dating gawain nila. No, that's you. Para ma-complete yung renewal is kailangan talaga magkaroon ka ng speech sa mga ganitong gatherings. And we have the creativity. So you're being so called, no, to explore creative expression, bringing forth the healing nature of the arts. So sa pagiging creativity, no, it's not about lang sa mga ganito, using brushes, no. So maybe brushes, panlinis ko lang ng ano to, yung mga santo. Okay. So yung creativity dito, no, is sinasabi dito na kumbaga parang just like itong healing nature of the arts. Ano ba yung mga nature na yan? Just like this, no? Itong mga crystals, like itong mga oils, no? Oil, especially the oil is from the coconut, no? And itong mga sangkap, no, is galing pa rin yan sa nature. So, doon ka, no? I mean, yung pagiging creative mo is one of mga spiritual gifts na pinagkaloob sa'yo ng Panginoon. Okay, so dire-diretso mo lang yan, no? And mas ano ka dito, kasi nga ang shaman talaga is more on nature yan. More on nature, more on parang ang connection nito is aside, no, kay God, aside kay the Creator, the Most High, aside po dyan is mga nature po. Elemento, engkanto, diwata, laman lupa, puno, hangin, tubig, lupa, apoy, yan po ang shaman. Ang daming connections. And that is you. Okay? So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is, kung baguhan lang po kayo, then, kailangan nyo po dito is magkaroon kayo ng grounding. No? And, meditation. No? Kailangan talaga dito, keep on meditating. Kasi yan po yung way na nakakipag-usap po tayo sa ating mga guides kay God. Diyan po tayo nagkakaroon ng connections. No? Focus lang po sa vision, focus lang po habang nagma-meditate. Huwag maging bingi po kayo sa mga ingay. Maging bingi po kayo, sarado niyo po yung tenga ninyo. No, just focus para po pumasok po ang mensahe ng Panginoong Diyos Ama. Okay? At ng mga ng mga guides po ninyo. Okay, yun naman po ang mahalaga dito. Okay, so kuha tayo ng words of wisdom since yun naman ang topic. I mean, parang yun yung pinakaano natin, word of the day, wisdom. Wisdom. Okay, so tingnan natin kung ano ba yung nais ihatid or ano ba yung pwedeng ibigay sa inyo aside sa sinabi nga ni Jesus Christ na andito, binigay niya, alam nila kung ano yung mga dapat mong gamitin, that's why nasa yun na. No? No, just to beat them all, again, to beat them all, no? And to destroy them. Okay, so ano po ba yung magandang mensahe na talaga magpapataba ng inyong mga puso? Okay, so let's get some messages from God. Thank you. Thank you po. Wow, happy home. May people will live in safety, quietly at home. They will be at rest. Diba? Happy home. So,
ang gusto ni Jesus Christ, no, is for you to live in a happy home. Huwag ka mag-alala kasi nasa kamay na kayo ng Panginoon. Kumbaga yung pamilya mo, hindi lang ikaw, kundi the whole gang, the whole family is in the hands of God. Amen? Diba? Kasi ang gusto nito talaga yung because of you, kumbaga andito yung gusto niya is harmonious yung relationship mo. Okay, so what else? What else? What else? What else? God. Follow the path that's right for you. God blesses those who patiently endure testing and temptation. Yes. So just follow the path, no? Parang kung saan po kayo dalhin, just like lagi ko na nga sinasabi sa inyo na si God po ang gawin niyo pong driver. Huwag po kayong kumuha ng ibang driver. Huwag ka rin mag-attempt na ikaw ang mag-drive. Hayaan yung si God ang maging driver ng buhay ninyo dahil si God, pagka yan ang humawak na manibela at saan kayo dalhin yan, hindi po sa kapahamakan ang punta niyan, kundi sa tamang landas po. Maupo lang kayo dyan, no, sa passenger seat. Then, go with the flow. No? So, samahan nyo lang si God, then doon niya po kayo dadalhin. So, binibless kayo ni God because andito po talaga, you wait patiently. No? Hindi po kayo nagmamadali. Kasi, what's in a rush, di ba? Kung andyan naman yung delikado. No? So, ang kailangan po talaga, kahit saan po tayo magpunta, kahit saang anggulo po kailangan, may proseso. Hindi po kailangan yung mabilisan. Hindi pwede yung agaran. Kahit saan po tayo tumingin, kailangan po sa maliit muna or sa mababa, mga ganun. Kasi nag-umpisa ka pa lang eh. No? So, kailangan muna talaga nating maghirap, no? Magtiis ng mga ilang days or ilang months, ilang years. No? Iba nga decades eh. No? But still, you need to continue to talagang have faith na mababago at mababago ang path ninyo as long as andito nga yung alam nyo po na si God po ang kasama ninyo sa laban sa buhay. Okay? Okay, so last card tayo siguro. Okay, so focus on God's love. O, di ba? Sabi ko sa inyo. Kailangan nyo lang talaga mag-focus. So, make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. Hirap, no? Ang hirap ng alam mo yung sa panahon ngayon, kapayapaan, gobyerno nga ang gulo eh. Diba? Kapitbahay mo nga ang gulo eh. Yung mga ganun. Diba? Sa spiritual nga ang gulo eh. Diba? So, ang sinasabi naman ng card, na given na yan eh, na talagang alam ni God na talagang dito sa earth, is talaga magulo. Dito sa lupa, na siya rin po ang gumawa, is talaga po magulo. No? Pero sinasabi po ni God dito na just focus on God's love. Pagka si God po kasi, kay God po kayo nag-focus, kasunod na po nun love. Kasunod na po nun is patience. Kasunod na po nun is, alam niyo po yun, tipong puro positive na po yan. Na wala po kayong gagawin kundi puro in a diplomatic way lahat. Lahat is parang ang tawag doon, yung parang parang walang galit. Though may konting galit pero hindi ka na sarcastic, no? Hindi ka na ganun ka wild, mga tipong ganun because of God's love nga na nararamdaman mo yung presensya niya at ikaw din, kumbaga andito yung together kayo ni God. So, andito yung fears mo na makagawa ng kasalanan is takot ka. Yung mga tipong gano'n. Pagka may gano'n ka kasi is takot ka nang manigaw, takot ka na magmura, takot ka nang manloko ng tao. Yung mga gano'n na parang ang gusto mo is just to give, no? And to help others, no? Na kahit na parang andito yung niloloko ka na ng iba. But still na andun. Pero, pwede kayong tapikin ni God dyan pagka alam ni God na inaabuso na yung kabaitan ninyo. No? Pwede po kayong awatin yan. Minsan nga damay ka pa eh. Kasi minsan meron po talagang mga test, no, na parang kailangan mong pagdaanan or dadalhin ka ni God sa ganitong sitwasyon kasi para imulat ka na eto sila, no, na parang sige lang, tulungan mo yung mga yan, pero darating ang time na imumulat ka nila na pak sa isang pitik, ganun palang ginagawa nila, ganito pala ugali nila. Then
magkakaroon ng changes, no? Ang bilis ng transformation. So, andito ngayon yun, syempre, kailangan mo mag-ask ng guidance kay God kung dapat pa ba o hindi ituloy yung ginagawa mo dito sa mga taong tinutulungan mo. Okay? So, just focus on God's love. Okay na yun. Enough na yun. Okay? And the bottom of the deck is to acknowledge God's truth. No? So, you will know the truth and the truth will set you free. Acknowledge nyo yan. Listen. Especially sa mga intuitions, especially dito sa mga may psychic abilities, no, na malalakas naman, huwag nyo pong i-ignore kasi that's God's message, no. So i-acknowledge nyo, no, yung mga sinasabi niya, or even mga padaan sa dreams, visions, or anything na signs na hinihingi ninyo, especially kung kayo nagre-request na God, bigyan niyo po ako ng sign. Pagka nandyan na po, kunin nyo. Hindi po yung pagka nandyan na po, humingi na kayo ng sign, tapos dumating, parang i-ignore nyo kasi hindi maganda. Pagdating para sa inyo, hindi maganda. So, yun. Kailangan nyo lang talagang paniwalaan din at tanggapin kung ano yung mga sinasabi sa inyo ng Panginoon. Huwag nyo pong i-ignore. Okay? Especially kung kayo talaga is a healer, spiritual, or tarot reader, no, or andito yung nakakarinig po talaga kayo ng mga whispers from your guides, please, huwag nyo pong i-ignore yan. No? Sundin nyo po sila dahil sila po ang mas nakakaalam, no, kaysa po sa inyo. Okay? So, that's your reading for today. So, again, sa mga naka-resonate po at hindi po nakaka-subscribe sa ating reading, sa ating channel, no, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po updated kayo lagi sa ating mga readings. And sa mga gusto pong parang confirmation or clarification dito sa reading na ito, kung kayo po nakaka-resonate and gusto nyo rin pong mag-avail ng mga miracle oils, no, is nandyan lang po sa description box ang aking contact detail. Please chat lang po. And again, meron po tayong paki-follow po yung TikTok account, no, at angel.whisper11 TikTok Keme. So, yun. So, punta na lang po kayo doon and check it out. Okay? So, doon po is, hindi pa po ako makakapag-live doon. No, pero I'll try kasi kailangan ko maghakot ng followers and ng likes. No? So, yun po. And, dito na po tayo sa ating healing. Okay, so close your eyes para po sa ating healing. Bow your heads para po sa ating healing. Okay, so close your eyes. Okay. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace, and hope. Bye!